nandun pa rin yung talent mo na maging ano siya, maging katawa-tawa at the end of the day yun. Okay. Meron ba kayo naaalala na specific na joke na galing sa personal na struggles ninyo na pinaka naging effective on stage? Yes. Ang ganda ng show nyo kasi trigger. Kung ano yung mag-trigger sa'yo ng emotion, hanapan mo siya ng punchline. Saan kayo kumuha ng lakas ng loob or na-realize ninyo na pwede ko na siyang gawin as profession? Oy, sa lahat ng mga titas dyan, Yes! na naghahanap Oy, ng hello mga po. titos, Opo. taken na kami. Shoutout po dyan sa mga nanay na nagpapadede sa bingo. Please. Baka may nanonood sa atin. Tama! Dapat inclusive tayo. Lahat Oo. kasama. Tama. Tama. Oh, Sa letrang B, boobs ni Missy. Ang random. Malay mo nanonood sila. Gusto ko lang sabihin, Nay, yung anak nyo sa iba na ho, dumidede. what's up mga ka-ATM? And Ano ba? welcome to Ano ba another nangyari? episode of Triggers! Kasi nagulat kayo, simula na pala. Oo. Diba? Okay. Nagugulat kami dito. Huwag kayong manggugulat ang mga matatanda. Nakamamatay. No. Pinagkapi nyo pa na ba kami? Umaga itong show Ganun nyo. kataas yung energy. Pero bago magsimula, shoutout muna tayo sa Vault and please visit them dito sa Oscar 2 Green Hills Shopping Center inside Tito's Latin Barbecue and Brew. Thank you guys Yes. sa pag-welcome sa amin. Suki na kami dito sa Tito. Oo, suki na kami Sa dito. Vault Bar, salamat. First time mo rin First time dito. ko dito. And Welcome, narinig Mark. nyo na ang ating guest host for today, Mark Oliveros, mga Yes, hello, ka-ATM. mga Yes, ATM. yes na yes for you. Oo. At eto, narinig nyo na sila kanina at siguro nakita nyo na sila ngayon kung naka-video kayo, unless bulag kayo, which no I'm judgment. sure poging-pogi na talaga kayong lahat na nanonood ngayon. Grabe. Yes, pero bigyan natin, let's roll the red carpet for them. Yes, Eto. OG deserve. and top Pinoy stand-up comedians, mga haligi ng Comedy Manila, and Spotify's top comedy podcast of the years 2024 and 2025. Grabe, back-to-back wins. Mga ka-trigger, let's welcome from the Cool Pals, Nonong Balina and Jimmy Labrador! Pababa yung may soundboard eh. Good morning. Good morning sa inyo. Oo, magandang araw. Biglang Good chill. Morning. Oh. Kaya baka kami gines nyo dahil Titos yung pangalan ng lugar. Grabe ha. Hindi naman. hindi naman. Pagkahalataan ang Napagalit edad ng mga natin, Titos, GB. mga Titos yung gines nyo. At dahil dyan, mag-shoutout muna kayo sa mga nanay na nanonood ngayon. Oy, sa lahat ng mga titas dyan, Yes. na naghahanap Oy, ng hello mga po. titos, Opo. taken na kami. Shoutout po dyan sa mga nanay na nagpapadede sa bingo. Please. Baka may nanonood sa atin. Tama. Dapat inclusive tayo. Lahat kasama. Tama. Tama. Oh, Sa letrang B, boobs ni Missy. Ang random. Malay mo nanonood sila. Gusto ko lang sabihin, Nay, yung anak nyo sa iba na ho, dumidede. Hindi pa ho nabingo. Hindi pa ho nabingo. Focus. Focus Focus lang tayo sa tayo. goal. grabe, sinimulan na kagad. Pero ito, tinatanong namin sa bawat guest namin to, bilang triggered nga kami, what triggered you today? Kahit ano, Today? pwedeng na-trigger In yung short, parang galit, saya, Paano kayo suot, binayagan inggit? ng buhay? Binayagan ng Oo, buhay? Ngayong araw na to. Hindi, ito. Nag-alarm ako ng 8:30 kasi galing din kami sa show kagabi. So, kailangan ko mag-alarm para 10:30 yung call time natin, di ba? So, nag-alarm ako 8:30 kasi katipunan lang naman. So, I gave myself an hour to travel. So, nag-alarm yung 8:30 tapos dinismiss ko. Tapos nakatulog ako ulit. Yun. Tapos ginising ako ng alas 10. Ayun. So, sabi nung partner ko, "Huy, alas 10 na." Sabi ko, "Ay, Sakto. tapos tumalon agad ako. Lumipad Tumulipad ako ka ng na. kama, So, yun kasi yung ayoko malate. Yun yung Yes. pinaka-worst feeling, yung nalilate ka. Tapos, traffic pa sa papunta. So, ang mission ko palagi is to leave early para hindi ako ma-stress sa traffic, hindi ako malilate. So, kanina na-trigger ako kasi
ayoko talaga. So nag-message na ako kay Nong, malilate ako, ganyan. Sabi niya, sige, antayin kita sa parking lot. Para kung wari, pareho tayong late. Yan ang true Friend! True friend yan! Kaya sabay kami pumasok, di ba? So, Dinamay ko lang naman si GB dahil ako yung palagi late sa amin. So for a change. Oo, for a change naman. Tsaka alam mo na, edi ano naman, kung ano ang mangyayari ngayon, sabay kami dalawa. Kasangga kayo ngayon. Oo, magkasangga kami. Oo, ay kung ititrigger ay mga pag-usapang trigger, di ba? Ako natitrigger ako sa inyong tatlo dahil hindi nyo alam, nag-usap kasi kami nito off the camera na hindi nila alam yung Ghost Fighter! Oo nga. Hindi nyo alam! Oo nga. Papatupi ko kayo kay Taguro eh. Sorry! Si Taguro. Oo. Siya lang kilala namin dahil, Dahil mga sa memes. memes. Oo nga. Kalalakin yung tao, hindi nyo alam ang Ghost Fighter. Kalalaking tao. Bading! Body. Ako yung bading. Okay. Okay, tumama. Tama. Mama si Taguro. Kumpleto ang casting. Walang kalalaking tao yung sa kanya. Rekta body. Ganun lang. Sabi niya, yes? Parang mas na-offend ako pag sinabihan akong kalalaki mong tao. Tanga, bading ako. At dahil dyan, deserve mo magka-text ni Taguro. Sa'yo na yan. So, Sa'yo na Taguro yan. Saan awardee. galing yan? Sa jacket kong hindi pa nalalaban. Tuyo pa eh. Pero Tuyo ano pa, yan ha? tuyo pa. Vintage yan. 90s, vintage 90s Please. text yan. Pakitago yan dahil one day maaano mo rin yan na, ay, inasar nila ako sa isang podcast. Marirealize ko din, ay, hindi pala ba yung polo ko? Tuyo pa rin. Oh, pero kayong dalawa naman, ano naman nag-trigger sa inyo ngayong araw? Bilang lahat tayo, dapat may entry dito. Required daw. Ako nag-trigger sa akin yung yung nagpapadede sa bingguhan. Nagulat ka ba? Nagulat ka ba? Yun ang pinaka-random na shout-out na narinig ko sa buong buhay ko. Triggered. Diyos ko, paano mo maiisip yun? Pero pag Sorry. naisip mo, oo nga, no, ang dami sa amin kahit sa probinsya, mga nagbibingot. Yung madaming nani nagpapadede sa letrang bing, bakla, sige, go na. Sobrang brainy. Ang tawag dyan, multitasking. Yes. Happy trigger. Oo, ikaw Ako naman. siguro na-trigger ako kasi ilang days na akong nag-experience ng food poisoning. Pinaganda lang, diarrhea. Yun talaga yun. So, gusto ko na umalis kanina, nandyan na yung grab ko, pero nasa CR pa ako, nagdadasal. Ayun. Buti hindi ka na tayo sa shorts. Winanstar siguro siya ng Grab driver. Kuya, sorry kuya, pasensya na. Ayun, yun yung naka-trigger sa akin. Sana umokay na yung chan ko. Okay na yan. Okay na yan. Ikaw naman. Ako, na-trigger sa akin today. Ano ba na-trigger sa akin today? Wala, pagising ko, nahulog lang yung cellphone ko. Tapos medyo nadagdagan yung basag niya. Basag na yung cellphone ko. Kung gusto niya makita, ayan, nasa likod. Basag na siya. Ayan. Oo nga. Pakita natin sa camera ano nangyari sa kanya. Ayan siya. Ay, Diyos ko. Ay, ang galing. Ang Alam, galing, di meant ba? to be na mabasag ngayon niya kasi nasa Green Hills kayo. Ang galing. Oo nga, nasa English tayo. Meant to be. Meant to be. Kaya yan Yesterday. dinagdagan. Oo. Kasi kailangan mo na pagawa. Wala ko na pala siya paayos. Oo. Sakto nandito na ako. Tama. Galing mo. tatalino, Hindi ko naisip Diyos. yun. Tama. Oh, di ba? Mapapagastos ka today. Sabi sa horoscope mo. Pero yun, talagang na-trigger ako ng malala kanina nung nakita ang likod ng cellphone ko. Anyway, now that we've gotten that out of the way, simulan naman natin sa pinakasimula. Yes. Yes. Paano ba kayo nag-start as stand-up comedians, mga sir, mga cool pal natin Paano dyan? nyo po ba napatayo ang Comedy Manila? Ah, Ayun. yung Comedy Manila nag-start yan kasi may mga grupo na ng mga comedians na nag-open mic palagi. Yung open mic kasi, doon nagpa-practice yung mga comedians to be funny. So, yung kung gusto mo, kuwari, ikaw gusto mo mag-try ng stand-up, pupunta ka ng open mic to see kung funny ka to strangers. Yun yung first challenge eh. Kasi nakakatawa ka na sa friends mo. Paano sa ibang tao? So, dun sa open mic mo malalaman. So, diyan kami, sila Nonong, ako 2008, nag-open mic, si Nonong 2013. So, sa tagal namin mag-open mic, gumagaling na lahat. So, parang kailangan na ng ibang stage for them to shine, para makita Level yung up galing. na. Oo, level up na. So, yung Comedy Manila yung binuo to provide yung stage for the comedians para may magbayad na ng ticket, manood sila, sumikat na, magkaroon na ng following, ganyan. So, Para mapabigyan ng platform na ng lahat. Yes. Pero ever since po ba childhood, parang naisip nyo na talaga na Same question. in the arts or sa comedy specifically Nandito kayo yung mapunta. karera nyo?
Kailan niyo po yun Ito ba, na? kailan Paglabas mo pa lang nasimulan? sa napupunan. Ay, nakakatawa to. Malalaman mo yan pagka mababa grades mo. Ibig sabihin, dapat nung Oo, kapapod ay, siguro. Yung ano, mga ay, boys at the back. performer siguro talaga ako ganun. Hindi, actually ganun. Siguro, sige, nung mga panahon na yon, hindi man ako bumabagsak, pero siguro mas active ako sa mga extracurricular activities. Ay, totoo yung yun. mga Nagsasayaw kasi to eh. balagtasan, Yes. sumasayaw. Wow. Baka gusto nyo ng, hindi. Suka dance. Hindi, baka ganun. Siguro, mas nakita ko lang nung bata ko na mas nag-shine ako sa mga, kunyari, mga acting club, mga ganyan, o mga dance club, yung mga teatro, ganyan. Doon ko na-realize na, siguro, pang ano talaga ako, pang siguro pwede kong pasukin yung entertainment. Siguro parang ganun. Kasi class clown ka na. Ang maganda lang kasi nagkaroon ng Comedy Manila. Nagkaroon siya ng parang bahay or parang masasabi mo na, ay, ito pala yung yung grupo or ito pala yung place para sa akin. Ganun. Nagkaroon ng free space for everyone Yes, talaga. yes. So parang, ito, nandito ka pa, nakakatawa pa pala, tsaka ayaw pala sa'yo na magulang mo. Halika dito. Tumatanggap kami ng lahat ng mga rejects Lahat nito. ng mga rejects. Hindi, pero mahirap yun kasi pag komedyante ka sa circle of friends mo, para maiisip mo nakakatawa ka na, pero yung comedy, pag naging profession siya, hindi siya madali. Like, mga Super subjective naman kasi talaga. Pag nangangatog ka, baka natatawa ba sila? Tawa ka mamaya, hindi, ayoko niya na. So, paano nyo po, saan kayo kumuha ng lakas ng loob or na-realize ninyo na pwede ko na siyang gawin as profession? Yeah. Yung pag narinig mo na yung unang tawa, tas meron siyang addictive feeling. The drug. Yung natural na parang, oy, sarap ng feeling makarinig ng tao. So mag-work ka, mag-practice ka, magsusulat ka to get the laughs every time. Tapos pag nakuha mo na yung tao palagi, saya ng feeling. Tapos yun na, lalabanan mo lang yung feeling ng takot kasi masakit talaga yung hindi tawanan. Totoo. Kasi mag-isa lang kami sa stage eh. So hindi katulad dito na saluhan kami ni Nonong. Pag nasa stand-up ka, mag-isa ka lang. So pag walang tawa, talagang ramdam mo na, shit. Awkward. Shit. Tapos, lalo na pagka kunyari, ikaw yung class clown, tapos bentang-benta ka sa mga, sa mga tropa mo. Yun. Tapos, eto na yung time na magpapatawa ka na sa strangers. So, medyo, medyo talagang eh. challenging. May Oo. takot. Pero yung tawa, pag nakuha mo na, yun na. And yung ano pa natin, di ba dati, yung sila GB, marami ng pinagdaanan ng mga venues. Pero isa sa mga venue na pinunta namin yung Tomato Cake Katipunan, kapag hindi ka nakakatawa sa gabi na yon, maririnig mo yung tunog ng truck. Kasi daanan yun eh. Daanan. Biglang, kunyari, nagbitaw ka ng joke, biglang hindi, syempre, wala ka talagang maririnig na reaction. May gaganan. Ganun. Yan, medyo challenging din yung lugar na yun. Sigurado nakaranas din kayo ng mga ganong flop moments, lalo na nung nagsisimula pa lang kayo. Hanggang ngayon. Especially- Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. meron Hit pa or rin. miss naman kasi talaga yung mga joke parang din. ang stand-up, parang ang first day mo sa trabaho palagi. Di mo alam kung patok ka o ano. Pero yung experience mo yung magtatawid dun sa mga moments na hindi ka tinatawanan, papunta dun sa kailangan ko makuha yung tawa nila. Tapos na hindi napapansin sa mukha mo. Tapos dati hindi pa ganun kalaki yung eksena. So isang beses lang yung open mic sa isang linggo. So kung hindi ka nakakatawa ngayong linggo, sa next hindi ka Next na week naman ka pa. nakakatawa, yun. Hindi. Sabi Baka ko na sakaling may tawanan Hindi. ka. Oo. Hindi kasi ang tagal ng antay. So talagang makabawi, bago ka matagal makabawi. And yun talaga yung magiging mo din, parang pampagana na makabawi ka. Kasi ang hirap eh. Kumbaga parang dun mo rin marirealize na at matatanong din sa sarili mo kung para sa'yo ba talaga yung eksena. Kasi ang goal is magsulat ka ng joke na original. Hindi ka pwedeng kumuha na sa joke sa internet, ganyan, sa ibang Yeah. comedian. So yun yung mahirap sa process ng pagsulat sa pag-perform. At tanong ko lang kasi, di ba, like, I just wanna ask lang how long have you guys been doing stand-up comedy na ba, or comedy in general? Kasi noon nang nakita natin, napanood sa Funny Ones, syempre. And Kailan how ba? 10 long years has it been na ago? ba?
kung ako, mas ano si GB, mas matagal to sa akin. 2013 si Nong eh. Oo, tapos siya... Ako 2008 nag-start. So 17 years. 4 years Si Nong- old pa lang ako nun. Ha? talaga. Sige, makakauwi ka Grabe, na. Naka-trigger ka, Mark! Naka-trigger ka, Mark! Kami na nga ulit yung Gusto Ghost ko Fighter talaga na card. sabihin Gusto yun. niya ipamukha ko. Alam mo, pumintig yung mga joints namin. 4 years old, wow. Feeling ko dumidede pa lang ako sa nanay ko sa bingguhan. Pero ito, 17 years later, ito, since 2013, sigurado nga ang dami ng jokes niya na nabitaw. So the question is, kasi di ba may sinasabi tayong all jokes are half meant? So ito, kayo na talaga yung tamang taong tanongin namin kung totoo ba yun o hindi. Totoo ba na all jokes are half meant? Sige, mauna na ako. Totoo yung mostly totoo siya. Kasi Sa kanya hindi pwede half-meant kasi tungkol sa kulay ng balat niya eh. Oo. 100% yan. Ang kwento niyan ay actually nung nag-start ako, so puro parang mga observational yung mga binibitaw kong joke. And humingi ako ng tulong kay GB nung mga panahon na yun. At sabi niya, baka pwedeng mag-start muna ako sa sarili ko. And then, dahil doon, nagkaroon ako ng panibagong point of view doon sa mga ginagawa kong jokes, ganun. Mas nakilala ako ng mga tao doon sa mga nagagawa kong joke. Parang mas makikilala mo yung isang comedian base doon sa mga binibitawan niyang jokes. Parang ganun. So, doon medyo naging align yung mga bagay nung nag-start ako doon. And eventually, doon, unti-unti na akong lumalabas doon sa mga observation. Naalala ko yung mga first jokes ni Nonong eh. May alaga siyang pet. Si Bear Brand. Oh, si Bear Brand. Si Bear Brand. Legit yan, legit na may alaga. Lahat talaga siya ng Bear Brand na kinalian niya. Oo. Kasi kailangan ko ng low maintenance pet. So nung pumunta ako sa isang aquarium, tinanong ko yung aso, sabi niya 3.5, wala akong pera. Tapos sabi kong ganun, ano tong nasa aquarium, meron lata. Sabing ganun, libre lang po yan, pero may bayad po yung strap. So winok ko siya. Sabi ko effective naman siyang bantay ng bahay kasi sinasabit ko siya sa gate. Every time na may pumapasok, tumutunog. Naalala ko yun. Yan, So yan, may yung mga jokes na half-bet or based sa sarili, frustrations mo sa buhay, sa sarili. And then in a way, yung joke niya kahit sabihin mo na parang yung sa Bear Brand na lata na parang sobrang out of this world. Half-meant pa rin siya in a way na gusto niya magkapet pero mahal. So, pero yun yung joke na naisip niya about it na kumuha siya ng low maintenance na pet. So, talagang half-meant siya kasi may pinanghugutan siya sa'yo. Whether it's happy, sad, frustrating, ganun. Talagang based on truth. Oo, in a way. Kasi- Something, meron. Sa joke, parang ako natatawa talaga ako kapag sobrang relatable yung nagjo-joke. And yung pinanggagalingan ng joke nila is if pwedeng nanggaling sa sarili nilang buhay or nanggaling sa buhay na nakikita nila sa paligid nila. Kaya tuwan-tawa ka dun sa nanay na nagpapalagay. Oo, yun. Ay, tawa ka pa rin pag naalala mo yung image. Paningit kasi it adds up to the, yung laughs. Pag may image na ikaw napipicture sa utak mo doon sa joke, yun yung image yung nakikita niyo ngayon palagi. Na-imagine ko kasi yung peryahan sa amin sa probinsya tapos may mga nanay doon. Na-imagine ko lahat sila nakahilera, nagpapasuso ng bata. Hilera talaga. Nakahilera, ang dami. So, yun yung nakakatulong sa joke para maging mas nakakatawa. Pero yun nga, I was talking kasi to Kuya Waki, yung ride din, sa TikTok lang kami. Parang sabi niya na nakakatawa kami kasi yung jokes na sinasabi namin is galing sa personal everyday struggle namin, which everyone is experiencing. And mga struggles rin talaga sa life niya growing up. So when you're making material like that that's really based on personal struggles, personal trauma, is it hard ba sometimes? Like na parang... Na ginagamit mo yung personal na talagang pinagdaanan mo or mga May ano siya. Or was there a time that you became parang medyo emotional ka na writing this material? May stages yung pagiging honest mo sa stage. Kasi kailangan mo muna talaga ma-practice yung delivery and timing. Makuha mo yun as a performer.
para kahit na ano na pag personal na ng sobra, mas madali mong mako-convey yung message na in joke form pa rin. Kasi kung bago ka pa lang tapos nagpaka-all out ka na, minsan lalabas, nag-rant ka na, ganyan. Or wala na din na siya nakakatawa. Parang galit ka na lang sa mga babae nagpapadede sa bingguan, di ba? Mamaya spoken word poetry na pala. So, meron siyang stages. Pero, hindi siya yung perfect way for you to be unique compared to the other comedians pag personal yung pinag-uusapan mo. Kasi ikaw lang yan. Core mo Yes. talaga yun. Oo. Sa'yo So lang parang yan eh. di ako pwede mag-joke ng maitim or, di ba? Kasi siya lang yan. Siya lang yung Siya lang yan. Sa ating 5. Di siya pwede mag-joke ng panot, napapanot na. Kasi ako lang yan. So, pag more personal, more unique, the more that you stand out. So, parang yun yung goal ng comedian is to be more personal. Kaya pag pinanood nyo sila Ricky Gervais, sila Dave Chappelle, yung mga performance nila ngayon, sobrang personal. Galit nila sa politika or may meron silang ano sa kung ano man sa society. Sila na yan na nagsasalita on Yeah. stage. Tapos ano pa, 'di ba? Parang galing siya sa isang negative na nangyari sa iyo and tineturn mo siya into positive. At ang maganda doon, napagkakakitaan mo yung mga nangyari sa iyo. Yes. Oo, kasi may mga time na pinagdaanan mo siya at hindi mo pa siya minsan may nasusulat kang material pero hindi mo pa siya magawang joke. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka pa nakakalagpas Get sa kanya. over. Hindi ka hindi ka pa nakaka-get Yung pa over kayang sa kanya. tawanan. Oo, yung isang ganon. So pag kaya mo na siyang tawanan, masasabi mo rin sa sarili mo, itong challenge na to na nangyari sa akin, ay tapos na. At ngayon ay pumapaldo na. Pumapaldo na siya. Yes. Sa pagkakatawa. Hayop na May to. pwede na siyang pambayad ng internet. Parang ganun. Pwede mo na rin siyang coping mechanism nga na kapag may nararanasan kang mahirap, manda ka sa akin. 3 Comedians years are the ago most now, tortured stand-up people. comedy yes. sa akin. Oh, yes, yes. Magtatawanan na lang sa usual sa Pinoy. Pero yun nga, para sa comedian, yun yung bawi na meron kami sa universe. Kahit na naibigay ng universe, pwede namin gawing joke. Tapos yun yung Yes. bawi namin kahit whether it's good or bad. Yun talaga yung Meron kaming skill joke. as a comedian. Kaya sabi nila comedians are the most tortured people now, di ba? Parang ganon. Medyo, Pero medyo. medyo, kumbaga parang medyo sadista ng konti. Pero ang maganda nun kasi, okay lang yan. Kumbaga parang nandun rin yung kung paano mo isasabuhay yung bilang komedyante na ang dami talagang pagdadaanan. Pero pagkatapos nun, nandun pa rin yung talent mo na maging, maging katawa-tawa at the end of the day yun. Okay. Kaya nga yung trauma mo na pinadede ka sa bingguhan, ginagamit mo na ngayon, Yes. diba? Oo, ganun. Pero speaking of yun nga po, yung turning yung negative experiences into positive, meron ba kayo naaalala na specific na joke na galing sa personal na struggles ninyo na pinaka naging effective on stage? Yes, ako siguro yung pinaka-example ko. Since na-trigger ka sa diarrhea mo, di ba? Meron akong kwento about me going to my yung job interview na may diarrhea. So, Oh my God. kinuwento ko lang yung proseso and then may mga punchlines in between na totoo talaga. Naglalakad ako sa kalsada, natatae na ako, tapos walang tubig sa lugar, 7:30 pa magkaako ng tubig, alas 7 pa yun ng umaga, so may 30 minutes pa ako mag-aantay. Hanggang sa natain na ako sa saluwal, naglalakad ako. So personal experience siya. Ito yung na-experience mo yung past, present, future Yes. tense. Sabay. Oo, so parang meron akong ganun. Madami akong ganun kasi since may edad na ako, ganyan. At speaking so, of diarrhea, Diarrhea, andyan na yung pagkain. Okay, dito corn. wala. Dahil malinis. At Malinis sila gumawa dito. nakakatawa, diarrhea at corn ang Corn. binigay. Sobrang, Nung usapan pagkain, pero minsan dito na rin, nasabihin ko na, we have here the nachos, eligante, and the elotes sila dito sa Tito. Thank you. Yes. syempre may inilalabas, may ipapasok. Pasok tayo. Yes. Okay. Tama. Anyway, you were saying? Yun nga. So, mas madami ako kasi for me, medyo colorful yung mga nangyari sa buhay ko. And that is worth sharing on stage. Tapos as a comedian, parang madadalian ako magsulat ng jokes kasi talagang based on experience na siya. Madami yan. And yung kung paano yung struggle mo, minsan nadadala mo rin sa kwento eh. At nakaka-relate din yung mga tao na sila din yung kwento ni GB na meron ding part na, ito, may kailangan din akong gawin sa buhay pero nagtatae ako. Nakaka-relate din ako sa'yo. Actually ngayon, nakatae. May mga ganun. Kumukulong. Sorry. Ay, hindi, yung nachos yun. Yung Kain ka nachos ba? yun. Kain ka ba?
Yun, tama yun. Ganun talaga. Meron din akong, siguro makikwento ko din, meron din akong meron din akong joke yung tungkol sa, pinagsama ko siya tungkol dun sa binasted ako. Tapos, parang tungkol dun sa tatay ko na parang ng babae, parang ganun. O parang pinagsama ko siya na meron akong joke yung tungkol sa parang may nililigawan ako pero tutol yung nanay ko kasi ayaw niya dun sa babaeng gusto ko. Tapos sabi ko, ma, ano bang problema? May compatible naman kami, isa kami ng trip. Ano bang problema kay Yaya? Sabi kong gano'n. Pero yung, alam mo yung sinabi ko, yung compatible naman tayo, iisa naman tayo ng trip, binasted ako ng babae, sinabi ko yun sa kanya. As in, yung word na yun. Kinuha mo No, na yun. kinuha ko na lang yun, tapos nilagay ko siya sa isang joke. Tapos yun, mas naging effective So siya. binasted ka ni Yaya. Oo, kasi nahuli na kami. Joke lang. Yan yung una mong live-in partner, no? Joke lang. Live in. Si Yaya pala. In-house. In-house. At least alaga niya ako, no? Hindi, joke lang. Alagang-alaga ka. Alaga- Been there alaga since ako. day one, ha? Yes, Kasi oo. nga 6 years old ka pa. Oo, parang gano'n. Hindi. Ano yung si Yaya? Stay in, stay out? Pero joke lang naman yun. Baka mapanood ng fiancé ko, I love you. Oo naman pala. Diyos. Baka ending din na kayo mag-hire ng yaya. Oo, ang hirap matulog sa sofa eh. Dahil wala silang supa eh. So yun, yung mga ganung scenario. Sinalo na lang para mag-iba yung yun ang nangyari. O, bago tayo mag-continue, tikman muna natin yung Yes, pagkain kuha daw na muna sinerve tayo. ng Loves, Diyos ko. Titos sa atin. Let's go. Oy, thank you, Tito. Ito ba kamay na Maraming lang salamat, yung Titos nachos? and Vault. Isa sa mga favorite venues namin to for stand-up. Oo, nag-stand-up din kami Once a dito. month, may Comedy Manila show dito sa Vault. So, kakatapos lang ni Roger. Yes. So I think see you guys. See you guys. Manonood Yes, kami. Please. Oo, please. Oo. O, habang siniserve naman yung pagkain, ito nga, since it's all about personal struggles, ganun, may boundaries ba kayo when it comes to that? Is there something na parang kahit kayo personally ayaw nyo i-touch about your personal lives or an opinion that you don't want to touch? Like, ano yung boundaries nyo when it comes to making material? Dapat, sa amin kasi dapat walang restrictions eh. Para hindi ka malimitahan kung ano yung nakakatawa para sa'yo. Kasi pag kuwari, nilimitahan mo ito, bawal. Then, meron kang isang topic na hindi mo na agad pwede sulatan. So, as a comedian, as an artist, kailangan pwede ka magsulat about anything that you feel is funny. Tapos, then bibitawan mo siya sa audience pag hindi nakakatawa. Then, balik ka ulit, sulat mo ulit siya, ganyan. So, ganun yung process eh. Pero wala dapat bawal. Kaya, ang best to watch stand-up is live. Kasi dun yung stage wherein comedians are free to joke about anything. Ang sa Comedy Manila naman, hindi kami insult. So hindi namin inaano yung audience. Makikinig ka lang, parang Jokoy, ganyan, mga Dave Chappelle. So yun yung art kasi ng stand-up eh. Dapat walang bawal. Yes. Walang bawal na topic. At mas nakakatuwa pa nga yun kung may napanood kang comedian tapos may nakita siyang nakakatawa dun sa isang hindi nakakatawang senaryo. Ganon. Minsan nagiging, kumbaga, para siyang yung mga comedian yung pa yung mas nagiging natin way sa buhay na meron pala nakakatawa dun sa parte na yun. Oo. Ang ganda ng show nyo kasi trigger eh. Kung ano yung mag-trigger sa'yo ng emotion, hanapan mo siya ng punchline. Parang ganon. Kuwari galit sa kung ano man. Could be gobyerno, society. Matrigger ka, commute, traffic. Tapos hanapan mo siya ng joke. Gusto mo siyang gawing nakakatawa. Dahil para malang malabas yung galit mo or ano. Yan, sulat mo agad. Susulat agad ng komedya. Pero hindi kami nagsusulat ng basta makasulat. Bara-bara lang. Oo, Oo, basta bara-bara. makasulat lang kasi hot topic. Hindi, kailangan magsisimula mo na siya na nakakatawa to sa akin. Kaya ako siya sinusulat. At gusto ko magpatawa. Hindi para manggalit ng tao. Parang ganun, man-trigger. Hindi yung kung ano lang yung trending. Oo, Yes. yan. Yes. Yan yung isa sa mga Bait rule. ka lang ng reaction ng mga Oo. So we Hindi, tsaka nasa sa tao siya, yung way of delivery. Ako naniniwala ko na yung pagiging nakakatawa. Feeling ko hindi talaga siya natuturo. Parang innate yan sa tao. Meron kasi pag sinabi mo yung parehong joke, pag siya yung nagsabi, parang wala lang. Pero pag yung siya isa yung nagsabi, nag-deliver,
Nakakatawa. Kaya nga parang Parang personal eh. pasabog. Tsaka sinasabi mo yun habang kumukuha siya ng pagkain. Nahiya na siya. Nahiya siya. Talaga ba, Mark? Ganyan ba pag pinalaki sa bingguhan? Ano judgmental? Grabe yung biguhan na yan, ha? Tawag dyan, callback. Sir Alex. Nakabawi. Sakto sabi ni Direk dito. Oh, nakabawi. Nangaasar pa eh. Nakabawi na. Hindi nyo nakikita dyan. Tikman muna natin yung Oh, tara, pagkain. let's try. Tikman ko yung corn. Oo, Yes, baka yes. naman. Sarap nito kasi grilled corn. Ano bang paborito mo type of corn? type Buttered corn. Buttered corn. Buttered Ikaw, corn. Corn hub nga. Corn hub ka? Wow. Kaya ka nagtatain. Pero, Good no. dati nung bata ko, naalala ko yung iniihaw na mais. Oo, sarap nun. Barbecue na mais. Yung Ito. grilled. Wala pang butter yun. Mas- Talagang ito mas gigrill lang. upgraded, Ito ano? upgraded to eh. Na nakatulog lang sa stick ng bata ko. Yung paborito ko yan. Tsaka nagpapa-smoky doon yung pollution eh. Kasi nasa tabi Oo, niya. lasang trap. I can taste the world. Lasang Itim na jeep. usok. Lasang jeep. Lasang jeep. Ayun. Kaya may dadagdag ko lang din pala kanina. Every time na may binibitawan yung na mga komedyan na mga natitrigger kayo, hindi lang basta niya binitawan yun. Binigyan niya pa yun ng oras para ilika bilang joke. Nakakatawa, Ganon. oo. Hindi lang siya basta-basta. Para makuha talaga yung ganong reaction from you. Yes. To make you think about it. No? Sa tawa yung gusto talaga namin marinig. Tawa yung main goal ng comedian is to get a laugh. Oo. Not yung magalit, To insult, not to ma-trigger na ma-insulto, ganun. So, Pero walang... hindi alam ng mga tao kung gaano yung meticulous yung process para lang makabuo ng isang joke. Oo, nakakapanot Yung siya. bawat linya. Nakaitim rin yan. Oo, Oo, nakakapanot nakakaitim siya. din. Oo, nakakaitim Kaya din. maganda ka na, Oo. Nakakapanot siya, maubos yun. Enjoy mo na, enjoy mo na. Hindi ako nagpicture nung bata ako eh. Hindi pa uso sa amin nung 90s yung kuha ng picture ng picture na may bangs. Pero yeah, very carefully selected yung mga words. Actually, naisip ko rin na kasi ako mahilig din ako manood ng mga comedy special. Like sila Trevor Noah, ganyan. Oo. Tapos parang grabe yung... It's a comedy show but I gained so much perspective on very timely issues watching them. So kayo ba, do you also make that a point to also educate people on things na parang, na ito yung mga nangyayari? Or paminsan ba gusto nyo lang din na parang to show the people yung opinion niya naman on something maybe political, on something na... Meron in a way, pero not too preachy. Not to reach. So parang gusto mo pa rin yung joke format. Meron ka din gustong itawid na message like mahirap maging parent, mahirap yung may nag-aaway sa pamilya about politics. Yun yung mga nagiging topic ko eh. Parang natitrigger ako ba't nag-aaway yung pamilya sa politics? Parang dapat hindi tayo nag-aaway. Parang ganun yung gusto ko. Pero in true joke format. Discussion lang. Discussion. Kumbaga I parang, remember nga nung nanood kami yung documentary about SNL. And parang sobrang interesting to watch yung process kung paano nila wino-workshop yung mga jokes, yung mga punchline. And may sinabi sila doon na parang, We take comedy seriously. oo, comedy is funny and we take comedy seriously. So I love that na hindi to basta-basta lang na may naisip na joke binitawan. Hindi. Pinag-effortan yan na isulat, na yun nga, nag-open mic para ma-workshop kung ano yung tamang delivery, kung Yes. nakakatawa siya. It's an art. yeah. Yes. Kaya masakit pag kuwari, may marinig ka ng mga tao na okay lang na kunin yung joke ng iba, Yeah. okay lang kopyahin. So parang nakakatuwa when you say that it's an art, it is really an art form kasi nagsusulat ka. Pero pagdating dun sa art form ng comedy, parang okay lang kopyahin. Ba't ganun? Dapat Ba't hindi, ganun? dapat Yeah. we will have to relearn and yung intindi natin sa comedy na pag ang comedian nagsulat, joke niya yan. Sulat ka nung sayo. Intellectual property niya. Oo, parang ganun. Pero putulin muna natin dito dahil mapasarap na ang kwentuhan Yes. natin. At kakain muna kami ng saglit. Itutuloy namin ang kwentuhan next week. Nako, thank you so much again. Thank you, Volt.
And thank you, Sir JB and Sir Nono. Maraming Thank salamat. you po. Thank Thank you, you. thank you, thank you Pagsama so sa amin. much. Itutuloy pa natin ang kwentuhan natin. Di pa Yes. tayo tapos. Next Friday ulit, 7 p.m. Mga ka-triggered. Catch us on ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, ATM official Facebook page. We'll see you on the next episode of Triggered! Yeah! Next week on Triggered. Ito lang din yung bayad sa inyo ngayon. Salamat. Tapos binawasan mo pa! Naka-trigger! Trigger. Yung mga host ng Trigger, si Thea, Sean, Mark, gustong sabihin sa inyo na mahahampas kayo ng sawadika. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung tsura ng sawadika eh. So sana sa mga nakikinig ng triggered, paki-drawing lang po kung ano yung tsura ng sawadika. Nang Kasi minsan malaman nasa na loob ba ng touch case yan eh. Oo, minsan Minsan nasa nasa loob ng yan, touch nasa case, nasa ibabaw loob ng ng helmet. tokador. Ano pa ka Thea, no? Mark ka? Sana. Sana, Mark ka? Oo. Ha? Kayo Apabata nyo Kayo, kantahan ko kayo dito sa Kanta mo, triggered kanta mo para yan, ma-trigger kanta na mo. kayo Oo. Ako kanta favorite song Chinese sa kalumpit. Sakto, 3 kayo. Chede kong kong kwai la. Chede kong kong kwai la. Chede kong kong, chede kong kong. Chede kong kong kwai la. Thank you.